Naalala mo pa ba nung una tayong dalawa? Parang may pumutok sa pagitan nila. Anong ibig mong sabihin? Medyo tumaas ang boses ni Marcel. Ibig kong sabihin, nagbago ka. Lahat naman nagbabago. Hindi ganito, sagot ni Dennis. Hindi yung parang wala ka ng pakialam. Tahimik, pero mabigat. Hindi ko kasalanan kung nagsawa ka na. Dagdag ni Dennis. Mas mahina na. Napatingin si Marcel. Sino nagsabing nagsawa ako? Hindi mo kailangang sabihin. Ramdam ko na. Lumayo ng tingin si Marcel. Para may gustong itago. Pagod lang ako. Ulit niya. Sa akin ba? Tanong ni Dennis. Walang sagot. At sa katahimikan na iyon, mas masakit kaysa sa anumang salita. Alam mo kung anong mas masakit? Mahinang sabi ni Dennis. Yung dati, ako yung pahinga mo. Ngayon, parang ako na yung dahilan kung bakit ka napapagod. Napakagat sa labi si Marcel. Pero hindi pa rin siya nagsalita. Sabihin mo lang kung ayaw mo na. Dagdag ni Dennis. Hindi yung ganito. Unti-unti mo ako pinapatay sa hindi mo pagpansin. Ang drama mo, sagot ni Marcel. Parang may kumurot sa dibdib ni Dennis. Drama. Napatawa siya. Pero may luha na sa mata. Ganun na pala sa'yo yun. Hindi sumagot si Marcel. At doon, mas lalong lumalim ang lamat. Lumipas ang ilang araw. Hindi na sila nag-uusap. Walang good morning. Walang kumain ka na ba? Wala na. Sanay si Dennis sa tahimik. Pero hindi sa ganitong klaseng katahimikan. Yung parang wala ka ng karapatang magtanong. Isang gabi, hindi na niya napigilan. Nag-chat siya. Namimiss mo pa ba ako? Matagal bago nag-reply. Ewan, parang gumuho ang mundo ni Dennis sa isang salita. Ewan. Hindi oo. Hindi hindi. Kundi ewan. Yung sagot na walang kasiguraduhan. Yung sagot na parang wala ka ng halaga. Samantala, si Marcel, nasa ibang lugar ulit, kasama ang parehong lalaki. Okay ka lang? Tanong nito. Hindi ko alam, sagot ni Marcel. Yung boyfriend mo, tahimik siya. Hindi ko rin alam kung ano kami. Tayo. Napatingin si Marcel. Hindi siya sumagot. Pero hindi rin siya tumanggi. At sa katahimikan na iyon, may bagong kasalanan na nabuo. Habang si Dennis, mag-isa, nakahiga, hawak ang phone. Paano ka nawawala? Kahit hindi ka pa umaalis. Unti-unting pumapatak ang luha niya. Tahimik. Walang nakakaalam. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagalit. Hindi siya nagtatanong. Pagod siya. Ang relasyon, hindi nasisira dahil sa isang malaking pagkakamali. Kundi sa paulit-ulit na pagpili na hindi na ayusin. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka.
Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. May mga away na hindi na kailangang isigaw. May mga sakit na hindi kailangang ipakita. At may mga relasyon na kahit hindi pa tapos, ramdam mo nang wala na. Ilang araw na silang hindi nagkikita. Hindi nag-uusap. Hindi nagkakamustahan. Parang bigla na lang nawala ang lahat. Pero hindi pa rin bumibitaw si Dennis. Hindi pa. Subukan ko ulit. Bulong niya sa sarili. Nag-type siya. Sin lang, walang reply. Ilang minuto, ilang oras, hanggang sa napapikit si Dennis. Hindi na siya nagulat. Pero masakit pa rin. Hindi niya sinend. Sa isip na lang. Samantala, si Marcel nasa isang maliit na apartment. Kasama ang lalaking matagal na niyang kausap. Masaya, magaan, walang pressure. Hindi ka na ba uuwi? Tanong ng lalaki. Ewan, sagot ni Marcel. Hindi ka ba hahanapin? Sandaling katahimikan. Dati, oo. Napatingin ang lalaki sa kanya. Ngayon, ngumiti si Marcel. Ngiting mapait. Ngayon, hindi ko alam kung may pakialam pa siya. Pero sa totoo lang, may pakialam pa. Sobra pa nga, hindi lang niya pinapakita. Habang si Dennis nasa kwarto, nakatingin sa kisame, hindi makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip. Saan ako nagkulang? Inahal ko naman siya. Hindi ba sapat yun? Walang sagot. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Tinawagan niya si Marcel. Sasagutin ba? Hello? Malamig na boses ni Marcel. Parang may bumalik na pag-asa kay Dennis. Marcel, pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan? Kung anong nangyari sa atin. Tahimik. Wala namang nangyayari. Napangiti si Dennis. Masakit. Yun nga yung problema eh. Walang nangyayari. Walang sagot. Hindi mo na ako kinakausap. Hindi mo na ako hinahanap. Parang, Dennis, pagod ako. Putol ni Marcel. Pagod ka. Sa akin. Ilang segundo. Oo. Isang salita. Pero sapat para durugin ang lahat. Parang nawalan ng hangin si Dennis. Ganun na lang. Pahinan niyang tanong. Hindi ko na kaya yung dati. Sagot ni Marcel. Yung laging may expectations. Laging may tanong. Nakakapagod. Hindi naman kita pinipilit. Pero ramdam ko. Tahimik. At sa unang pagkakataon,
Hindi na lumaban si Dennis. Ako na yung pagod mo. Huminga siya ng malalim. Bakit hindi mo pa ako bitawan? Walang sagot. Kasi ang totoo, hindi pa rin kayang bitawan ni Marcel. Hindi dahil mahal pa niya, kundi dahil sanay na siya. Pagkatapos ng tawag, pareho silang tahimik. Pero magkaiba ang nararamdaman. Si Dennis, unti-unting nawawala ang pag-asa. Si Marcel, unti-unting nawawala ng konsensya. Lumipas ang ilang araw. Nakita ulit sila. Hindi dahil sa plano, kundi dahil sa pagkakataon. Dennis, napatingin siya. Marcel, magkatapat, pero walang lumalapit. Okay ka lang? Tanong ni Marcel. Napatawa si Dennis. Mahina. Ngayon ka pa nagtanong? Natahimik si Marcel. Alam mo kung anong pinakamasakit? Dagdag ni Dennis. Hindi yung nawala ka. Lumapit siya ng kaunti. Kundi yung nandito ka. Pero hindi na ikaw yung minahal ko. Hindi makatingin si Marcel. Sinubukan ko pa rin. Mahina niyang sabi. Pero hindi na para sa akin. Diretsong sagot ni Dennis. Tahimik. Mabigat. May iba na ba? Tanong ni Dennis. Napatingin si Marcel. Hindi agad sumagot. At doon, nakuha ni Dennis ang sagot. Okay lang, sabi niya. Kahit hindi okay. Mas madali pala palitan kaysa ayusin. Tumalikod si Dennis. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tahimik lang. Kasi sa punting yun, pagod na siyang masaktan. Habang si Marcel, nakatayo lang. Hindi makagalaw. May gusto siyang habulin. May gusto siyang sabihin. Pero hindi niya ginawa. Kasi kahit siya, hindi na rin sigurado kung ano ang gusto niya. Hindi pala lahat ng iniwan umaalis. Minsan, nananatili lang sila. Hanggang sa ikaw na ang napagod. May mga bagay na kahit hindi mo pa nakikita, alam mo na, hindi dahil may ebidensya, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ka niloloko. Ilang araw matapos ang huli nilang pagkikita, hindi na nagparamdam si Marcel. Walang chat, walang tawag, parang tuluyan siyang naglaho. Pero si Dennis, hindi pa rin tapos. Hindi dahil umaasa pa siya, kundi dahil gusto niyang marinig ang totoo. Kahit masakit, kahit ikadurog pa niya. Isang gabi, nagdesisyon siya. Pupuntahan niya si Marcel. Hindi para makiusap, kundi para tapusin. Kung may dapat bang tapusin. Pagdating niya sa apartment, tahimik, pero may ilaw. Kinakabahan siya, pero kumatok pa rin. Walang sumasagot. Susubukan na sana niyang umalis nang biglang bumukas ang pinto. At doon, tumigil ang mundo. Nakatayo si Marcel. Walang suot na maayos. Magulo ang buhok at sa likod niya, may ibang lalaki. Tahimik, pero napakalakas ng eksena. Hindi na kailangang ipaliwanag.
Hindi na kailangan ng tanong. Dennis, hindi na niya narinig ang kasunod. Kasi sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabasag. Mahina siyang natawa. Hindi dahil natatawa siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin. Ganito pala. Lumabas ang lalaki sa likod ni Marcel. Tahimik, walang imik. At si Marcel, hindi makatingin. Kaano nakatagal? Tanong ni Dennis. Walang sumagot. Hindi ko na pala kailangang itanong. Lumapit siya ng kaunti. Hindi siya galit. Hindi agresibo. Pero mas nakakatakot ang katahimikan niya. Alam mo kung anong masakit? Napatingin si Marcel. Nanginginig. Hindi yung may iba ka. Huminga si Dennis. Malalim. Kundi yung habang minamahal kita. Unti-unti mo na pala akong pinapalitan. Tumulo ang luha ni Marcel. Dennis, hindi ko sinasadya. Wag. Isang salita, pero puno ng pagod. Wag mo nang subukang ayusin. Gamit ang kasinungalingan. Tahimik. Minahal kita ng totoo, Marcel. Hindi ako nagkulang. Pero bakit ako yung pinalitan? Hindi makasagot si Marcel. Kasi alam niya, hindi nagkulang si Dennis. Siya ang nagbago. Siya ang lumayo. Siya ang pumili. Hindi ko na kaya. May na niyang sabi. Hindi mo na kaya. O ayaw mo na. Tahimik ulit. At sa pagkakataong iyon, pinili ni Marcel ang katahimikan. At ang katahimikan na iyon, mas malinaw pa sa kahit anong sagot. Napangiti si Dennis. Masakit. Gets ko na. Tumango siya. Parang tinanggap na. Alam mo, ang tanga ko. Napatingin si Marcel. Pinaglaban kita. Kahit ikaw matagal lang bumitaw. Hindi siya lumapit pa. Hindi na siya nagtanong. Kasi tapos na. Pero bago siya tuluyang umalis, tumigil siya sa pinto. At least ngayon, alinaw na. Lumingon siya. Hindi ako yung iniwan ng pagkakataon. Huminga siya. Pinili mo lang talaga na hindi ako piliin. Umalis si Dennis. Hindi lumingon. Hindi naghintay. Sa bawat hakbang, mas bumibigat. Pero mas nagiging totoo. Sa loob ng apartment, naiwan si Marcel. Tahimik, kulong-kulo. Bakit parang ako yung nawalan? Bulong niya. Hindi sumagot ang lalaki sa likod niya. Kasi kahit siya, alam na hindi siya ang tunay na pinili. Sa gabing iyon, parehas lang nawalan. Isa, nawalan ng taong minamahal. Ang isa naman, nawalan ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi lahat ng pagtataksil dahil kulang ang minahal. Minsan, dahil may taong pinili mong hindi napahalagahan. May mga sakit na kapag naramdaman mo, akala mo hindi mo kakayanin. Pero darating ang punto na hindi mo maiiwasan. Hahanapin mo na kasi madali nang masaktan kaysa maalala kung gaano ka naging masaya. Pagkatapos ng gabing iyon,
Hindi na nag-usap si Dennis at Marcel. Walang closure, walang maayos na pagtatapos. Parang basta lang pinutol ang isang bagay na minsang pinangarap nilang tumagal. Si Dennis, pinilit magpakatatag. Pero sa bawat araw, mas lalong bumibigat. Hindi ako sapat. Pinagpalit ako. Ang dali lang. Paulit-ulit, walang tigil. Hanggang sa isang gabi, napadpad siya sa isang bar. Hindi siya mahilig uminom. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Isa pa, hindi na niya binibilang kung pangilan na. Hindi na rin niya iniisip kung tama ba. Okay ka lang? May lalaking lumapit. Hindi niya kilala. Hindi. Diretso niyang sagot. Gusto mo ng kasama? Sandaling katahimikan. Dati, atras siya. Iiwas, mag-iingat. Pero ngayon, wala na siyang pinanghahawakan. Bahala na. At doon nagsimula ang unang pagkakamali niya. Samantala, si Marcel, hindi pa rin mapakali. Nandun pa rin siya sa parehong apartment. Sa parehong lalaki. Pero iba na ang pakiramdam. Kahit parang wala na. Pulong niya sa sarili. Hindi ka pa ba sanay? Tanong ng lalaki. Hindi ko alam kung ano to. Hindi mo malalaman. Hindi mo naman kailangan lagyan ng label. Tahimik si Marcel. Kasi alam niya, hindi ito pagmamahal. Hindi ito tulad ng kay Dennis. Pero pinili pa rin niya. Kasi mas madali. Mas walang responsibilidad. Mas walang tanong. Habang si Dennis, nasa isang kwarto. Kasama ang lalaking kakakilala niya lang. Walang pangalan. Walang kwento. Walang emosyon. Sigurado ka? Tumango si Dennis. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil gusto niyang maramdaman na kaya rin niyang gawin. Na hindi lang siya ang nasasaktan. Sa bawat hawak, walang init. Sa bawat halik, walang ibig sabihin. At sa bawat sandali, mas lalo niyang nararamdaman na mali. Pagkatapos, tahimik. Nakahiga si Dennis, nakatingin sa kisame. Ganito pala. Hindi siya umiyak agad. Pero maya-maya, unti-unting bumuhos. Hindi pala ito yung gusto ko. Hinawakan niya ang dibdib niya. Hindi ka pa rin mawala. Kahit anong pilit niyang palitan, si Marcel pa rin. Samantala, si Marcel, nasa parehong sitwasyon. Nakatabi ang lalaking pinili niyang kapalit. Pero ang isip niya, wala doon. Dennis. May hina niyang bulong. Napatingin ang lalaki sa kanya. Anong sabi mo? Wala. Pero malinaw. Hindi siya present. Hindi siya masaya. Sa gabing iyon, pareho silang may kasamang iba. Pero pareho rin silang mag-isa. Kinabukasan, nakita sila. Hindi sinasadya. Sa parehong kalsada. Sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nagkatitigan sila. Parehong alam. Parehong may tinatago. Okay ka lang? Tanong ni Marcel. Napatawa si Dennis. Tanong mo ba talaga yan? Tahimik. May iba ka na rin, no? Tanong ni Dennis. Hindi sumagot si Marcel. Okay lang, sagot ni Dennis. Pantay na tayo. Hindi ko ginawa para gumante.
Mahina niyang dagdag. Kundi para malaman kung paano mao sinaktan. Napayuko si Marcel. Masakit ba? Tanong niya. Napangiti si Dennis. Hindi na. Huminga siya ng malalim. Manhid na. Tahimik silang dalawa. Dalawang taong minsang nagmahalan. Ngayon, parehong naligaw. Alam mo kung anong pinakamalala, sabi ni Dennis. Hindi yung nagloko tayo. Lumapit siya ng kaunti. Kundi yung ginawa natin yun, kahit alam nating hindi na tayo masaya. Hindi na sumagot si Marcel. Kasi sa puntong yun, pareho na nilang alam na hindi na ito maayos. Kapag umabot ka sa puntong pinapalitan mo na ang sakit, hindi ka na naghihilom. Lalo ka nang nawawala. May mga kwentong hindi nagtatapos sa sigawan. Walang eksenang habulan. Walang dramatikong pag-iyak sa ulan. Kundi isang tahimik na pag-upo at isang katotohanang pareho niyong ayaw aminin. Pero pareho niyo nang alam. Di ba tayo mag-usap? Matagal bago sumagot si Marcel. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Okay. Nakita sila sa parehong coffee shop. Yung lugar kung saan nagsimula ang lahat. Parehong upo sa parehong mesa. Pero ibang-iba na ang pakiramdam. Dati, puno ng kilig. Ngayon, puno ng katahimikan. Naalala mo, tanong ni Dennis. Nakatingin sa mesa. Dito tayo unang nag-usap. Oo, mahinang sagot ni Marcel. Ang saya pa natin nun. Walang sumagot. Kasi pareho nilang alam na wala na yon. Diretsuhin na natin, sabi ni Dennis. Pagod na ako magpanggap. Napatingin si Marcel. May iba na tayo pareho. Hindi tanong, hindi paratang, kundi katotohanan. Oo, sagot ni Marcel. Masaya ka? Napaisip siya. Sandaling katahimikan. Hindi. Napangiti si Dennis. Pero yung ngiting masakit. Ako rin. Bakit ganun? Tanong ni Marcel. Ginawa na natin ang lahat. Pero bakit parang wala pa rin? Huminga ng malalim si Dennis. Kasi hindi na tayo yung dati. Tahimik. At kahit anong pilit natin, tumingin siya kay Marcel. Diretso. Hindi na babalik. Pero minahal naman natin ang isa't isa, diba? Tanong ni Marcel. Oo. Totohanang totoo. Tumango si Dennis. Pero minsan, napangiti siya. Pero may lungkot. Hindi sapat ang pagmamahal para manatili. Napayuko si Marcel. Ang dami nating plano. Ang dami nating sana. Ang dami nating tayo. Napahawak siya sa dibdib niya. Nasaan na lahat? Iniwan natin, sagot ni Dennis. Hindi galit. Hindi mabigat ang boses. Pero diretsong tumama. Unti-unti. Tahimik ulit. May kasalanan ka, sabi ni Marcel. Napatingin si Dennis. Alam ko. Pero hindi lang ako, dagdag ni Marcel. Tamango si Dennis. Alam ko rin. Pareho silang may mali. Pareho silang may pagkukulang. Pareho silang may piniling hindi ayusin.
Kung babalik tayo, mahina na sabi ni Marcel. Napailing si Dennis. Hindi na tayo babalik. Bakit? Kasi kahit bumalik tayo sa umpisa, huminga siya ng malalim. Dala pa rin natin yung mga nangyari. At sa pagkakataong yun, wala nang argumento. Wala nang pagtanggi. Kasi yun ang totoo. Dennis, may natitira pa ba? Sandaling katahimikan. Totoo? Tanong ni Dennis. Oo. Napatingin siya sa mata ni Marcel. Yung mga matang dati niyang minahal. Meron. Napangiti si Marcel. May pag-asa. Pero hindi na sapat para ipaglaban. At doon, tuluyan nang bumagsak ang lahat. Hindi na sila umiyak. Hindi na sila nagtalo. Kasi sa puntong yon, pareho na silang ubos. Salamat, sabi ni Marcel. Para saan? Sa lahat. Tumango si Dennis. Salamat din. Pareho silang tumayo. Walang yakap. Walang hawak. Walang huling halik. Kasi wala nang dapat pang hawakan. Habang naglalakad si Dennis papalayo, hindi siya lumingon. At si Marcel, hindi na rin siya tinawag. Sa wakas, tapos na. Hindi sa galit, hindi sa sigawan, kundi sa isang tahimik na pagtanggap na hindi na sila para sa isa't isa. Minsan, ang pinakamahirap na paalam, yung hindi mo gustong sabihin. Pero alam mong kailangan. May mga kwento na hindi naman talaga itinakda na magtagal. Hindi dahil kulang, hindi dahil mali. Kundi may mga taong dadaan lang para turuan ka kung paano magmahal at kung paano rin matutong bumitaw. Lumipas ang mga linggo. Tahimik ang mundo ni Dennis. Wala nang good morning. Wala nang kumain ka na ba? Wala nang taong inaabangan niya gabi-gabi. Sa una, mabigat. Parang may kulang. Parang may nawawala sa araw niya. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang natutunan na mabuhay nang wala si Marcel. Hindi madali. May mga gabi pa rin na nagigising siya at automatic na hahanapin ang pangalan ni Marcel sa phone niya. Pero pinipigilan niya ang sarili. Kailangan ko na itong tapusin. Hindi para kay Marcel, kundi para sa sarili niya. Samantala, si Marcel, hindi rin naging madali ang lahat. Akala niya, kapag nawala na si Dennis, mas gagaan, mas magiging malaya. Pero hindi pala ganun. Mas tahimik, mas magulo, mas walang direksyon. Yung lalaking pinili niyang kapalit, unti-unti ring nawala. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil wala naman talagang pinangahawakan. At doon niya na-realize, hindi lahat ng nandyan ay para tumagal. Isang hapon, nagkita ulit sila. Hindi sinasadya, hindi planado. Sa parehong kalsada, nagkatitigan. Walang galit, walang sakit na sumisigaw. Pero may bakas pa rin ng lahat ng nangyari. Hay, unang sabi ni Marcel. Hay, sagot ni Dennis. Ilang segundo ng katahimikan. Okay ka na? Tanong ni Marcel. Huminga si Dennis ng malalim. Hindi pa. Pero okay na ako. Napangiti si Marcel. Mahina. Gets ko. Alam mo, sabi ni Dennis. Dati akala ko hindi ko kakayanin kapag
kapag nawala ka. Napatingin si Marcel. Pero kinaya ko. Hindi mayabang, hindi galit. Kundi totoo. At ikaw? Tanong ni Dennis. Napaisip si Marcel. Akala ko mas magiging masaya ako. Napangiti siya. Pero mapait. Pero mas natutunan ko lang kung paano mawala. Tahimik. Pero sa katahimikang yon, may kapayapaan. May galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Marcel. Napailing si Dennis. Wala na. Sigurado. Napagod na ako magalit. May pagmamahal pa ba? Ito na. Ang tanong na matagal nang iniwasan. Napatingin si Dennis sa kanya. Meron pa rin. Napangiti si Marcel. Pero hindi pa tapos. Pero hindi na para balikan ka. At doon, nawala ang huling hibla ng sana. Tumango si Marcel. Salamat, Dennis. Para saan? Sa pagmamahal na hindi ko naibalik ng tama. Napangiti si Dennis. At salamat sa pagmamahal na nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Hindi na sila nagtagal. Mauna na ako, sabi ni Dennis. Sige. Walang pigil. Walang habol. Kasi sa pagkakataong yon, pareho na silang handang maglakad palayo. Habang naglalakad si Dennis, hindi na siya lumingon. Hindi dahil galit siya, kundi dahil tapos na siya. At si Marcel, nakatayo lang, pinapanood siyang papalayo. Hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. At sa unang pagkakataon, hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Kasi alam niya, hindi na yun ang kwento nila. Lumipas ang panahon, si Dennis, unti-unting bumuo ulit ng sarili. Mas maingat, mas matatag, at higit sa lahat, mas marunong nang pumili ng taong hindi siya iiwan sa gitna ng pagmamahal. Si Marcel, natuto rin. Natuto kung paano pahalagaan ang mga bagay bago pa mawala at kung paano tanggapin na hindi lahat ng minahal mo ay para sa'yo. At sa huli, hindi sila nagkatuluyan. Pero hindi rin nasayang ang lahat. Kasi bawat sakit may aral. Sa bawat pagkakamali may paglago. At sa bawat tayo na natapos, may ako na nabuo. Hindi lahat ng pagmamahal panghabang buhay. Pero lahat ng minahal mo may iniwang bahagi sa iyo. At minsan, ang pinakatotoong pagmamahal ay yung marunong kang bitawan kahit mahal mo pa. Naalala mo pa ba nung una tayong dalawa? Simpleng tawanan lang, parang walang problem. Mga gabing ikaw lang ang gusto kong kausap, hanggang sa di ko na malayang ikaw nang sagot sa lahat. Sabi mo dati, hindi mo ako iiwan. Sa bawat pangako, doon ako kumapit ng lubusan. Sa simula lang ba lahat ng to? Yung saya, yung tayo, yung puso ko. Bakit habang tumatagal lumalayo ka? Ako na lang
lang ba ang may gustong lumaban pa? Sa simula lang ba yung mahal kita? Bakit ngayon parang wala na? Ako pa rin pero ikaw hindi na. Paano mo nagawang bitawan ang dati nating dalawa? Unti-unting naging malamig ang mga salita. Dati miss kita, ngayon okay ka na ba? Yung dating ikaw na sabik sa bawat sandali, biglang naging taong hindi ko na makilala muli. Pinipilit kong ayusin kahit ako'y nasasaktan, habang ikaw tahimik nang may ibang hinahawakan. Sa simula lang ba lahat ng to? Yung saya, yung tayo, yung puso ko. Bakit habang tumatagal lumalayo ka? Ako na lang ba ang may gustong lumaban pa? Sa simula lang ba yung mahal kita? Bakit ngayon parang wala na? Ako pa rin pero ikaw hindi na. Paano mo nagawang palitan ang dati nating dalawa? Hindi mo sinabi pero ramdam ko na, habang minamahal kita, may iba ka na pala. Hindi ako nagkulang, pero bakit ako yung iniwan sa bawat mahal kita? May kasinungalingan na palang kasama. Ginaya kita, sinubukang kalimutan ka, pero sa piling ng iba, ikaw pa rin ang hinahanap ko sa kanila. Ang sakit pala nun kahit may kasama ka na, wala ka pa rin maramdaman, kasi hindi na siya ikaw. Sa simula lang pala lahat ng to, yung saya, yung tayo, yung puso ko. Ngayon kahit pilitin, hindi na mabuo, kasi ikaw mismo ang sumira sa pangako mo. Sa simula lang pala yung mahal kita, ngayon wala nang natira. Ako pa rin parang pagod na, kaya kahit mahal pa kita, pipiliin ko nang wala ka. Di lahat ng minahal pagiging habang buhay. Minsan dumaan lang para turuan kang mabuhay. At kahit masakit, kahit hindi ko ginusto, tinatanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa.